Okay, tuloy na po tayo sa ating pag-aaralan dahil limited lang po ang oras at salamat nga pala sa opportunity na tayo nakapag-word sa hapon ito. Ayan. At ang dadaling ko po sa inyo ay ang ikatlong wika ng ating mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo nung siya ay nakapako at naghihirap. At ito ay may nangangahulugan o tawagin natin siya ay a man of compassion. A man of compassion. At makikita natin sa John chapter 19 verse 26 and 27. Sabi po diyan, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Noong panahon na iyon, mga kapatid, ang nandoon sa paligid ng cross, hindi lamang mga kawal, hindi lamang yung mga syusok, kundi nandun yung mga kapatid din niya na nakamasid. Pero nasa kalayuan. Ang malapit lang po doon ay ang kanyang ina at yung kanyang minamahal na alagad na si Juan. Sabi nga doon, pagkatapos bigkasin ng Panginoong Hesus ang ikalawang wika, ikinala niya ang kanyang paningin at nakita niya sa di kalayuan na nakatayo malapit sa krus ang kanyang ina na si Maria. At kapatid ng kanyang ina na si Maria nasa ni Cleopas. Tatlong Maria po na narito. At si Maria Magdalena at si Juan. Ano po? At malamang nandun din yung mga kapatid. Hinahanap ko si Jose. Pero hindi ko siya makita kasi yung huling pag-appear o mission sa kanya ay noong 12 years old pa si Jesus nung nangangaral doon sa templo dahil nawawala siya, hinahanap siya ng kanyang mga magulang. At doon last na mention si Jose na pinuntahan siya doon bakit daw siya pumunta doon hinahanap siya. At mula noon ay hindi na nagpakita o hindi na na-mention sa Bible si Jose, yung kanyang tatay. Siguro sabi, karpintero yun, mga karpintero sa, sa kanila, diba? Mga karpintero. Ayan. At, dahil dito, nung sinambit ng Panginoon, yung katagang babae, narito ang ina. At ang makikita natin dito sa unang puntos ko. Ito'y larawan ng pagiging mahabagin o compassionate heart. Bakit natin masabing mahabagin? Dahil maraming ginawa ang Panginoon, maraming ginawa ang Panginoon nung panahon siya ay nagmi-ministeryo, nung bago siya ipako sa krus at paghirap. Marami siyang ginawa noon. At maraming pagkakataon sa buhay ng Panginoon Jesus ay palaging makikita sa kanyang pusong puspos ng pagiging mahabagin. Una yung kanyang pagpapakain, pagpapakain sa mga nagugutom. Huwag na natin buksan yung ating Bible sa John chapter 6 yan. Basahin na lang po natin sa bayan. Kasi pag binasa natin, buksan natin, mahaba po yan. Yan po yung mga ginawa ng mahal na Panginoon nung siya ay may ministeryo na po. Siya ay mahabagin. Nagpakain siya ng mga nagugutom. Doon sa 5,000 na pinakain niya, lalaki lamang po yun. Marami nagugutom doon. Pero ang katotohanan, bakit sila sumunod doon is dahil nakakain sila. Nakita sila ng himala. Ano po? At ang pangalawa ay makikita natin dyan yung kanyang habag. Siya ay nagpagaling ng mga hitongin, nagpagaling ng mga may sakit.
Actually, pwede naman niyang pabayaan na nakikita niya na may maghihirap. Bakit ginawa niya yun? Kasi nahabag po siya sa mga may sakit, may mga karamdaman. At pinatunayan niya na talaga siya ay makapangyarihan bilang Diyos. Amen? Pangatlo, siya ay nagpalayas ng mga demonyo sa mga inaalipin nito. Sa Mark chapter 3 at sa Luke 11 po yan. At talagang marami ang naghihirap, marami ang naghahanap sa kanya, marami ang lumalapit po sa kanya dahil siya ay nagpapagaling. At nandun yung habag niya. Kasi kung ang isang tao ay walang habag sa kapwa, hindi niya pwedeng pagalingin yan, hindi niya pwedeng lapitan yan, o hindi niya pwedeng bigyan ng lunas yung pangangailangan ng tao. No? Puno ng habag ang ating mahal na Panginoon. Maging doon sa krus ng Kalbaryo nung siya ay nakapako, bakit niya nagawang mahabag? Bakit niya nagawang sabihin sa kanyang ina, sa kanyang alagad? Ano po? Yung pagmamahal niya. Pero pa, siya ay bumuhay ng mga patay. Ayan. Yan po yung mga ministeryo na ginawa ng Panginoon dahil sa habag niya sa mga tao. Dahil sa kanyang kapangyarihan. Wala na? Mayroon pa isa. Ayan. Siya ay tumangis ng marupduf nang makita ang mga tao patungo sa kapamakan. Dahil sa mga taong naliligaw. Dahil sa mga taong napapahamak. Ano po? Siya ay nagkaroon ng habag. So dahil yan, siya ay modelo sa larangan ng pagpapakita ng kahabagan sa kapwa. Kaya ba yan? Kaya ba natin gawin yan? Nagawa ng Panginoon. Amen? So bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, kung ano yung Espiritu ng Panginoon na pinagkaloob sa atin, kaya natin gawin yan. Kasi siya yung natin, Panginoon natin. Siya yung Christ na nagahari sa ating mga puso. Nagahari sa ating mga buhay. Kaya kung anong nandun sa Panginoon, kung ano yung ginagawa ng Panginoon, pwede rin natin gawin. Diba? Yun yung pangako ng Panginoon. Punta tayo sa pangalawa. Pangalawa na tayo. Ito'y larawan ng pagmamalasakit o pag-aaruga, concern and care. Ano po? Hindi na mawaglit sa isipan na Jesus ang kapakanan ng iba maging sa gitna ng kanyang karanasan sakit at pagdurusa. Yung iba nga, pag wala ka ng concern sa kapwa mo, wala ka ng pakialam, bahala ka dyan. Diba? Yung mga ganun. Pero ang Panginoon, sa kabila ng naranasan niyang sakit at hirap doon sa krus na nakapako siya, bakit ang dami niyang ginagawa pa rin? No? Nakapako na siya noon, pero ang dami pa rin niyang ginagawa. Nagpatawad siya. Diba? Sa una. Ang hirap kaya ng sitwasyon ng ating Panginoon kung tayo kaya yung nasa kalagayan niya. Diba? So praise God dahil napakabuti at mahabagin Diyos ang ating Panginoon si Kristo. Sa kanyang alaala, ang kanyang ina ay may pangangailangan na kailangang bigyan ng pagmamalasakit. Ayan. Nakita niya yung kanyang ina na saan kaya pupunta to kung hindi ko ipagkakatiwala doon sa taong may
may responsibilidad na pwedeng pagkatiwalaan. Ano po? Ay doon sa mga kapatid niya na sa laman, malamang hindi sila mapagkatiwalaan. Siguro may mga kanya-kanyang mundo sila na may mga ganun. Kaya minsan, kung sino pa yung malayo sa pamilya, sila pa yung pwede natin pagkatiwalaan. Bakit? Kasi hindi nakikita sa pamilya natin yung responsibilidad na dapat gawin natin. Amen? Totoo o hindi? Maraming pagkukulang. Ano po? Pwede naman niya ipagkatiwala sa iba. Pwede naman niyang sabihin na sa mga ibang alagad o kaya sa mga kaibigan. Pero ba't nakita niya si Juan? Dahil siya yung minamahal niyang alagad. Close sila eh. Oh, di ba? Best friend. Kumbaga, sila mga best friend niya. Di ba? Pag sinabing best friend, nalalaman niya yung problema mo. Sa isa't isa. Kumbaga sa yung iba, walang lihim. Di ba? Kumbaga sa mapagkakatiwalaan ka. No? So, ganun. Ay, paano kung sinabi ni Juan na, ba't ako? Di ba? Maraming Kristiyano yun. Ba't ako? No? Pero sinabi ng alagad, ano yung reaction ng alagad? Tumango na lang siya. Ibig sabihin, wala siyang masabi kundi sumunod sa mga Panginoon. Kasi alam niya, sa kanya talaga yung pagkakatiwala dahil walang maiiwanan. Walang maiiwanan. Kapag siya yan, wala. Next. So, posibleng sa panahon yun, si Maria ay isang balo. Hindi natin alam kung nasan si Jose, yung kanyang asawa. Ang balo sa panahon yun ay nabubuhay sa awat habang ng ibang tao. Wala silang karapatang maghanap buhay at walang tinig sa lipunan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, mabag kayo sa mga balo. Tulungan niyo sila kasi wala na silang kakayanan. Right? So, wala na tayo silang pagkakatiwalaan. Paano kung wala na ang Panginoon? Saan pupunta? Di ba? Kung sa mga kapatid niya, baka mawawalang, kumbaga sa hindi na alam ang mayayari. The great responsibility po, na gagawin ni Juan, yung kanyang minamang alagad, ay para alagaan, kuskupin, ingatan yung isang bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. Parang sa atin, ano ba yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Di ba? Una, yung pinagkatiwala niya, kanyang word, go, no, and preach the gospel to all nation. Di ba? Marami siyang pinagkakatiwala sa atin. Pagkatiwalaan tayo ng mga ministry, yan. Ministry 1 na lang. 3, sabi ko, 3. Mga ministry natin, pinagkatiwala natin. Siyempre, gagawin natin yon. At buong puso natin sundin kung ano yung nais ng Panginoon. Ayan. Alam ni Jesus ang lahat ng ito at siya ay may pagtitiwala na si Juan sa kanyang minamalay may kakayahan na arugain ng kanyang ina. Na sandali siya ay tuluyan ng kumanang sa piling nito. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na ikaw yung may kakayahan. Parang sila pastor, nakikita po sa atin yung kakayahan natin, ano po? Nakikita nila yung bilang mga leader, spiritual leader natin, nakikita nila yung kakayahan natin na pwede natin gawin, pwede nilang ipagkatiwala sa atin para gawin. Yun lang, hindi natin talaga tanggapin. Right? Nasa inyo. Parang si Juan, talagang walang inis. Talagang pinagkatiwala. At yung responsibilidad na yun ay napakahalaga dahil nandun yung pagsunod. Amen? Pagsunod lang ang kailangan. Hallelujah.
So punta na tayo sa, sa last, sa conclusion natin. Mabilis lang, ano? Wala pang 10 minutes. 15 minutes naman. Sabi niya, at nawa tumatak bilang alaala sa isipan ng bawat isa po sa atin ang pangatlong wika. Nasasampit ng mahal na Panginoong Yesus. Ayan, dapat isa puso natin, sa isip natin na para hindi mabaliwala yung mga last word ng mahal na Panginoon. No? Bilang may pagmamalasakit at pag-aarawa. Una, sa pamilya. Pangalawa, sa kapwa na wala pa sa Panginoon. Yun yung responsibilidad po natin. Hindi ko lang lalagyan kasi ng responsibilidad. Dapat pangatlo yan. Parang ano ka na, kinompress ko na lang po kasi. Sa mga kapatiran sa church, para di mabaliwala ang katagang sinampit ng Panginoon. Babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Yan po yung responsibilidad na pinagkatiwala ng mahal na Panginoon. Yung panahon. Nawa ay kapagpara mo tayo at nalaman natin kung anong bakit ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon. Pagkakatiwala at responsibilidad natin bilang mga mananampalataya. Amen? Hallelujah. So, tayo mga namin. Kapilang Diyos, salamat Panginoon sa hapong ito, sa oras na ito. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagkalinga, pagmamahal, Panginoon, pag-aaruga sa bawat isa. At sa mga responsibilidad na pinagkakatiwala ng Panginoon. O Diyos ay hindi mabaliwala ito. Hallelujah. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng katatagan. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng katalinuhan, kalaban, Panginoon, upang ang mga responsibilidad na ito, upang ang mga pinagkakatiwala mo ito, Panginoon, ang kaya namin sundin, gawin, Panginoon, na mayroong kaus-pusong pagsunod sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito, sa nasambit, Panginoon, ng nasambit mo doon sa krus ng Kalbaryo, ay nandun, Panginoon, yung habag, pag-ibig, pag-mama, pag-aaruga, at hindi sa lahat yung responsibilidad, Panginoon, na pinagkatiwala. Kaya naman, salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa namin ginabalik na kapapuli sa pangalan na Jesus. Amen. God bless you.